ano-anong sinasabi ninyo na nakakasakit, na nakakabastos, pero yung resource persons, pinupusalan nyo naman. Bakit nyo pa pinapupunta yung mga resource persons ninyo kung yung salita nila ay kukontrolin nyo din? Hindi informasyon ang hinahanap nila. Gusto nila, yes men. Gusto nila, nakikita naman din natin kung paano nila kinikipit yung mga resource persons para magsalita doon sa mga gusto lamang nilang marinig. So, under attack ngayon, ang ating karapatan magsalita at magpahayag. Eh kung katatawa naman talaga, ano yun? Bawal tayo tumawa? Kung mali-mali naman talaga sila, kung oppressive sila, bawal unahin. Kailan nangyari yun? Martial law na ba? Parang playbook ng martial law 1. Silent martial law. Ang diferensya lang, panahon ni Marcos, walang social media. Yung Kongreso. Dito, panahon ni Marcos Jr., kakampi niya ang Kongreso. At kung anong ginagawa ng Kongreso sa ating ordinaryong mamamayan, kung hindi magsasalita ang Presidente para ipagtanggol niya ang karapatan natin, bakit ba siya ng Presidente? So, ngayon, parang pinaliliit nila yung tinatawag natin na democratic space. Pinaliliit nila yung mga pagkakataon na pwede tayong magsalita at magpahayag kasi ayaw nilang masaktan. Ayaw nilang masaktan at gusto nila tuloy-tuloy yung pag-uupo nila sa kanilang napakalambot na mga upuan. Tama! Na pinili ng pera ng taong bayan. Tama! Ituloy natin ang kritisismo. Ituloy natin ang diskurso. Ituloy natin yung pagpumuna sa mga kawani ng gobyerno at opisyalis ng gobyerno na kumaga na nag-e-enjoy sa sweldo na pinabayaran natin. Alam nyo, kahit wala kang trabaho, babayad ka ng tuition. Bumili ka ng isang pirasong candy with Yes. Tapos, umagawa sila ngayon ng panibagong Queen Committee. Quadcom ng dati, Queen Com na ngayon. Iniimbestigahan daw nila kung bakit mahal ang presyo ng pagkain. Only in the Philippines! 2 taon na natin pinapanawagan yan. Tumataas ang presyo ng pagkain pero tuloy-tuloy tayo sa pangigipit ng Vice President. Anong pinalaman ng pangigipit kay Inday Sara sa presyo ng bigas na pinangakong 20 pesos per kilo? Bukod pa dyan, sinabi na ni Bibi Inday, alam pala nila na hindi kaya yung 20 pesos kada kilo, pero ipinangako pa rin sa atin. Okay lang pala magsinungaling pati sila, di ba? Kung nagkabaliktad at tayo yung nakaupo sa Kongreso at nagsabi silang kaya ang 20 pesos ng bigas, pwede sana natin silang ipakontem. Correct! Correct! Paalala lang, kaya sila nakaupo ay dahil sa atin. Kaya sila may power ay dahil sa atin. Ang tawag dyan, tayo yung sovereign. Yes. Bakit? Noong mga panahon na may mga hari, ang power nila galing daw sa Diyos. Ngayon, sa panahon ng demokrasya, ang power ng Diyos napunta sa tao. At ang tao ang nagagawad ng autoridad sa ating mga kawani at opisyalis ng gobyerno. So kung nakaupo sila, gawa ng ating tiwala, paano na yan pag nawalan tayo ng tiwala? Gusto nila, pag nawalan tayo ng tiwala, nag-disillusion tayo, tatahimik lang tayo. Hindi pwede. Bigal ang paggamit natin ng ating boses, ng ating account sa social media. Bigal itong nakatayo tayo dito sa tabi ng kalye at nire-reklamo ang tuloy-tuloy nilang operasyon.
habang ginagawa nila yung kanilang pag-aayuda, nawawalan ng serbisyo ang gobyerno. Yung ayuda na yan, meron silang pinagkuhaan. At yung pera na pinagkuhaan nila ay dapat ilalaan para sa serbisyo sa taong bayan. After all, it's our money, di ba? Pera natin, iti-transfer nila doon from public works, from education, from health, from criminality, from law enforcement, at binigay sa mga congressman para mag-distribute bilang ayuda. Ibig sabihin yan, less ang government services. Bawas ang serbisyo ng gobyerno para sa atin. Bawas yung pagkakataon na ma-address ng ating mga kapulisan ang kriminalidad. Mas interesado sila na maglagay sila ng mga pulis na nakabantay sa atin. Kesa nandun sa labas sila at naghuhuli ng mga drug pusher. Tayo pa talaga ang tinusukan. Wala na sila po drug pusher. Dahil po sila mayawak. Dahil lang yung pusher. So ano na yun ang sinasabi nila? Pag nagsalita tayo, inciting to sedition daw yun. Pagka nag-criticize daw tayo sa ating mga opisyales, inciting to sedition, okay. Gusto nila ng ganyanan, pues, ililimitan natin ang kritisismo natin doon sa tunay nilang ginagawa. Mas masakit yun. Bakit? Eh kasi nga, totoo naman na masama ang grama ng isang kongresista dyan. Tama! Totoo naman na pikon sila doon sa mga sinasabi natin. Kahit totoo. Walang inciting to sedition. Kung pinapahayag natin, yung nakikita nating ginagawa nila. Anong ginagawa nila? Nagkikipit ng resource person. Namimilit ng salita. Namimilit ng sagot. Tingnan nyo yung ginawa nila kay Atty. Laika. Ayaw lang nila yung sagot, ibang biyahe sa Women's Correctional. At tinatago sa atin. Nililipat siya sa gitna ng gabi. Ano akala niya? Akala nila, hindi tayo maninindigan. Kaya tayo nananawagan. Kaya tayo nagpapunta ng mga tao sa Congress at sa veterans kasi tayo ang saksi. Tayo po ang sumasaksi sa kanilang mga mali. Ang mga krimen na ginagawa nila ay nangyayari sa tuwid. Nangyayari ng patago. So dapat nagsasalita tayo kasi naninindigan at sumasaksi tayo sa mga mali nilang ginagawa. Hindi po inciting to sedition pag nagsasaksi tayo sa kanilang pagmamalupit. Tandaan po natin, itong pagpupulong, kahit maliit na grupo, ay isang malaki tura sa mukha nila. Ito ay isang malaki pag-ibig. Tayo po ay nagsasabing hindi tayo papayag na i-oppress tayo. Ayaw nila tayo magpulong tayo. Hindi sila mas mataas kesa sa saligang batas. Hindi nila tayo pwedeng patahimikin dahil ginarantiya ang ating pananalita, ang ating karapatan magsalita. Hindi tayo pwedeng i-disperse dahil ginaranti yung ating karapatan na magpulong ng mapayapa. Andito tayo ngayon at andito ako ngayon. Magpupulong tayo every time we have a chance to do it. Hindi lang po dahil sinasabi natin na mali kayo at naninindigan natin ang karapatan na ito. Ngunit dahil ito po ay dapat, tuwing nagsasama tayo, lumalakas tayo. Kumukuha tayo ng lakas sa isa't isa. There is strength in numbers. Kahit sa mga katoliko man kayo, ano sabi ng Diyos? When two or three are gathered in my name. Pag tayo ay nagpupulong sa ngalan ng ating bayan, mas lumalakas tayo. Huwag niyong pansinin yung mga haters na nagsasabing ang konti nila. Lahat po ng mga
malalaking events nangyayari, nagpupumpisa somewhere. Tuloy lang po natin ito. Ako po ay nakukuha ng lakas sa inyo at sana nakakashare tayo sa isa't isa ng ating paninitigan. Strength in numbers. Dadami tayo. Dadami tayo kasi tama tayo. Dadami tayo kasi ito po ay ating karapatan sa ipakita na hindi na tayo masaya sa mga taong nilunok natin sa puerto. Maraming salamat at nakita ko na naman kayo. Thank you for being here. Thank you po at mapagapa ang lahat. Maraming salamat dahil kaya natin ipakita ang mapayapang panindigan, ang mapayapang pagtulong, ang pag-exercise natin ng ating karapatan sa isang paraan na legal. At bukod sa hindi tayo nakakaantala, tayo rin po ay nakakapagbigay informasyon sa ating mga kababayan na posibleng hindi pa aware dun sa mga pangyayari sa paligid at sa gobyerno. So, muli, maraming salamat. Ang saya-saya makita kayo. At hindi magagamit na ebidensya doon sa paratang ng mga kongresista. Bakit ka nakawin? Sinasabi sa'yo na mag-wait ka. Tumaas ngayon ang unemployment. Hindi naman kataka-taka eh. Kasi nagdepende sila sa foreign direct investments. Yung foreign direct investments, ang ginawa nilang dahilan para dun sa biyahe-biyahe na nangyari. Wala pong returns. Ibig sabihin, yung mga investors na ini-expect natin, hindi dumating. Yung mga investors, hindi nag-invest. Walang mga bagong negosyo, yung mga tawag nilang 6% ay yung paglalaki lang ng mga negosyo ng mga kaibigan ni Bossy. Kaya walang trabaho, kaya tumataas ang unemployment dahil walang bagong trabaho pumapasok. Walang bagong negosyo. Hindi lumalaki yung ibang mga negosyo at instead nagtitipid pa yung iba. So yun po yun. Yung pinangako foreign direct investments, di nangyari. At niloloko nila tayo tungkol sa growth. Oo, may 6% growth. Pero nararamdaman niyo ba yun? Hindi. Kumina yung peso, hindi naman nila pinapansin. Ang mga OFWs, ramdam nila yung pagtataas ng presyo dito sa Pilipinas. Kasi tumaas nga yung exchange rate, pero mas maraming pesos na kailangan mo para bilhin yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya. So tama po kayong magtanong, bakit gano'n yung unemployment rate natin? Nasaan yung pinangako ninyong economic prosperity? Nasaan yung lahat ng pangako ng kampanya? Tunay nga, nabudol tayo. Yes. Dito na kasama na kaya. Totoo po ba na strong sa Tambaluslos? Wala po tayong information. So maraming salamat. Hindi lang dahil pinatayo niyo ako dito. Dahil sa inyong paninindigan. Thank you very much. Announcement! BBM resign! Announcement! Bukas, Ferrari, yung mga bakag. Makiusap lang, huwag tayong makikipag-engage. Huwag po tayong makikipagsabayan. Ang mga Duterte supporters ay hindi promotor ng gulo. Hayaan lang natin sila. Huwag nating papayagan na yung mga magiging gulo ay itinintang sa atin. So dito pa rin tayo bukas. Ngayon, wala po.
Wala po. Ang EDSA Friday Group, palagi pong nandito tuwing Friday. Tuwing Friday. At mayroon namang announcement ang Iglesia ni Cristo na mayroon silang direktiba sa kanilang mga lokal. Yung mga lokal, yun po yung mga sakop ng bawat kapilya. Halimbawa, lokal ng lokal ng EDSA, halimbawa, no? Yung lokal ho, yun yung mga kung saan nagtitipon-tipon yung mga kapatiran. At wala pa naman silang ina-announce kung kailan at saan yung gagawin nilang rally. Kaya makakabuti po sana na tayo ay wag na munang magtugo dito bukas. Wag po nating hamunin. Wag po tayong mag-umpisa ng ikakapahamak natin. Wag po tayong tutuko dito bukas sapagkat asahan po natin mayroong malaking pagtitipon sila at iwasan po natin na makipag-engage. Kasi para para hindi magkaroon ng sakitan o kantsawan. Ang kantsawan maaring mauwi sa pikunan. Ang pikunan maaring magdulot ng sakitan. At ang sakitan maaring magresulta ng kapahamakan. Buha po! Buha po! Yes! Hindi pwede mahinga. Diba? Di ba kante para bukas dito? Sir Mike, Yan naman po, lagi naman po nandyan yung Huwag area. mga bibim. At ang mga kapulisan, nandyan din po sila. Katulad po nito, bansay sarado naman po. Pero, nakita naman nila ang taong bayan, unti-unti na nagtipon-tipon at dumami. Kaya, wala naman po silang ginawa na pigilan tayo. Sa katunayan, wala naman po pipigil sa atin dito dito sa lugar na ito. Kaya, yun po, may pinuha tayong bumalik sa ibang araw, wag lang po bukas. Pakiusap lamang po, at ito po ay para na rin po sa lahat. Para hindi po tayo mapahama. Opo, sa mga nais na magpunta rito ng Linggo, Lunes o anumang araw, nasa inyo po iyon. Kung gusto nyo po magpunta ng ibang araw, huwag lang po bukas na merong pagtitipon yung bangan. Yung grupo ng bangan. Pag po natin sa bayan. Mahirap po makipagtalo sa mga nasa impluensya ng ipinagbabawal na gamot. Tama! Tama ba rin? Tama! Huwag tayo makipagtalo sa ating, hindi tayo mananalo. Okay? Okay. Yun po. next speaker, Boss Badong. Sana si Boss Badong. Wala po. Wala po ilang araw na po sila dyan, at nandiyan pa rin po sila. Wala po. Huwag po tayong makipagsabayan doon sa activity ng bangan. Ayaw po natin na sino man sa atin ay mapahamak. Huwag po. Kasi magkakaroon ng kantsawan yan Pagka nagkaroon ng kantsawan, magkakasakitan na. Tama yan, sir. May tanong pa? Yung mga TDS vloggers na gustong mag-cover, since na kayo naman ay makabagong media, nasa inyo po yun. Nasa inyo po. Basta ingat lang, ingat. At ingat lang po. Kulat. Gawin nyo ng peg.
Ay, yun po pag-i-stay ninyo, nasa inyo po yun. Kasi nga po, nasa inyo po. Ang, dito po, no, yung pag-i-stay po ninyo rito ay sa sarili po ninyong kagustuhan. Basta ang sa Friday group, every Friday po, regular kami na nandito. Ngayon, kung meron mang may gusto na pumunta rito ng Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, nasa inyo po yun. Wag lang po bukas. Kasi iniiwas po natin na magkaroon ng kantsawan, ikunan at sakitan. Wag naman po, hindi naman po tayo papayag na aabot sa ganon.